And po mga kalingap, andito na tayo kila Ate Claribel. At yun po, at mayroon tayong kasama. Sino ang kasama natin? Mga kalingap, ano? O, sino yan? Sa mga hindi po na nakakilala sa kasama natin, sino siya? Sino siya? Marites na legit. Yun. Yung Marites na legit yan. Andito na tayo po mga kalingap. Hello po Ate Claribel. Iyo, ang ganda ng baby. Babae ba yung lalaki? Lalaki. Ayun, gwapo pala. Mana sa papa. Yun. Ano tayo muna Ate Claribel, magkwentuhan tayo. Okay lang ba dyan? Meron, bagong lahat, mayroon kaming pasalubong sa'yo. Bigas. Na nanggaling kay, kay Ate Inday PB. Yes, Inday PB. Oo, yung bigas natin. At yun po, kumusta naman si Ate Claribel? Okay naman po. Naka-move on ka na ba sa nangyari o hindi pa? Siyempre hindi naman maiwasan yan, Siyempre sariwa pa lang talaga sa kanyang sa kanyang isipan. Biruan mo nung namatay yung kanyang asawa, January 1. Opo, siya naman. Tapos ngayon nanganak. January 27. Di ba? 3 weeks pa lang ang nakalipas. Grabe po mga kalingap ang pinagdaanan ni Ate Claribel. Kumusta yung mga anak mo na nag-aaral? Mabuti naman po. Nakanon ba sila kahit na paano nakaraos naman? Opo. Oo. Tapos si Papa mo andun nakita naman sa tindahan. Siya bang nagbabantay doon sa tindahan? Kaya hindi naman siya nakakita. Nakaupo lang yun. Nakaupo lang din. At least nagbabantay Ayun. Kaninang tindahan niyo? Kaninong tindahan pala? Kay mama. Ay, sa mama mo. Kahit na paano mayroong pinagkakitaan, Hindi man gaanong kalakihan ang Kaya nga po. ang ba yung tawag doon, yung sari-sari store. Hindi man malaki ang kinikita diyan, bagkus ay ang iba diyan pag napag anong tawag doon, yung na-expired. Simple din. Kung ba yung tinatawag ay pag nag-expired, simple masisira na yun. Bukod doon Ate Claribel, ano pang pinagkakitaan ni mama mo? Kasi hindi naman nagluluto nagluluto ng pansit meron siyang lutuan na pansit. Hindi, nagluluto ng merendahan. Pansit. Minsan wala. Tulad ngayon, hindi mo nakaluto. Magayon yan. Tanda na rin kasi. Dumididi ka ba? Ay, dumididi ba yung anak mo sa didi mo? Ayun, kahit na paano yung tawag doon, yung breastfeed yung breastfeed. Saka maging malakas ang baby pagka sa inaan. Oo. Kaya kailangan yung kumain ng gulay ate para may lakas kayo. Yun. Gulay nga, tapos yung may sabaw. Yung mayroong ganyan. Malunggay, maganda yun sa nagpapadidi. Nagpapagatas. Siguro naman, hinihingi nyo lang yung mga malunggay dito. Meron mga tanim. Ay, wala ba kayong tanim dito? Wala man bunga. May malunggay, walang bunga. Wala siyang siguro sa paglaki ni anong pangalan ni baby mo? Gerardo. Gerardo. Ay kinuha mo sa pangalan ng ama niya. Kumbaga siya yung junior. Hindi, the second po. Mayroon pang junior. Si Papa yung junior. Para may remembrance. Oo nga. Kumbaga pinangalan mo lang sa kanya para mayroon kang alaala, Paglaki ni Junior Gerardo, siyempre may isip niya kung
ano kayang, siyempre mayroong ano yan, mayroong katanungan. Magtanong ka sa, ano, magtanong siya kung paano na nangyari kay Papa at bakit nung ako ay nagkaisip na ay wala pa siya, ay wala siya. Siyempre maraming katanungan yan. Maghanap yan, oo. Maghanap ng kalinga ng isang ama. Siyempre kasi nga nung pinanganak mo si Kuya Gerardo, si Bibi Gerardo ay wala na yung kanyang ama. Wala ng papa. Ano lang yung remembrance mo sa kanya, yung yung picture na lang tapos picture ni Papa niya, tapos ipakita mo lang sa kanya pag lumaki na siya at magkaisip yung ganito ang itsura ni Papa mo, at ganoon din pag laki mo kailangan magpakatibay ka at mag-aral ka ng mabuti. Ganyan ang mga pangaral sa sa bata para maisip din nila na yung pinaalala ng magulang isa-isip din nila yan. Sa ngayon wala pang yan. Siyempre 3 weeks pa lang nakalipas wala pa siyang malay. Pero pag pag medyo nakakalakad na siya, doon na maisip niya na ano kaya ang nangyari sa aking papa noon. Bakit wala pa siya hanggang ngayon? Siyempre mag-isip yan kaya ang gagawin mo, Ate Claribel, laban lang hanggat sariwa pa sa iyong isipan. Huwag kang mag-isip kung yung ikakasama sa sarili mo para pagdating ng araw, kasi nga may isip mo yan na tama kaya yung mga ina-advise na mga pumunta dito sa akin. O kung yung mga sinasabi ng mga kasama din namin dito na pumunta sa inyo, siyempre may isip mo yung kung tama ba o mali. Kaya ang gagawin mo lang, Ate Claribel, kailangan mo lang na tibayan mo para tibayan mo yung loob mo, magpakatatag ka para sa mga anak mo, kasi andyan pa yung mga anak mo. Ilan ang anak mo? 4? Yan lang ang pagkuhanan mo ng inspirasyon, yung mga anak mo. Pagkuhanan ko ng lakas. Pagkuhanan mo ng lakas para hindi ka bumigay. Kasi ang karamihan dyan, hindi naman lahat, ang karamihan kasi iniisip nila kagad na paano lang yung buhay ko, paano lang yung mga anak ko, walang sumusuporta, at kasi wala na silang ama at ina, ay ama. At yun po ay yung sa mga tulong lang ng lolo at lola, kung nais nilang tumulong. Kaya lang kung minsan siyempre pag tayo ang mga bata ay medyo pasaway, siyempre hindi maiwasan na napapalo, kasi mga bata nga. Sa mga bata pero sa ating mga matatanda siyempre may isip na tayo kaya isipin din natin sa ating sarili kung yung ginagawa namin or ginagawa ko or tama ba yan. Ano kaya ang gagawin ko sa halimbawa ito ay makalakad yung anak ko, o gusto ko bang magtrabaho mga ibang bansa. Halimbawa, Ate Claribel, kung ikaw ay medyo makalakad na yung anak mo, yung bunso mo, magtatrabaho ko ba sa ibang bansa or dito lang sa Pilipinas? Dito na lang sa Pilipinas para makita ko sila. Oo, tama yan, para para madalaw-dalaw naman madalaw-dalaw mo yung mga anak mo. Sa bagay, pag halimbawa sa Manila ka nagtatrabaho, mayroon namang messenger para makausap mo sila. Siyempre pag namimiss mo sila, usap lang kayo sa messenger para maibsan ng kalungkutan.
kapag tayo talaga ang ano, ang mga ina or tatay na mawalay sa ano sa mga anak, siyempre hanapin mo talaga yung ano, yung mga bata. Kagaya niya, no? Gwapo Ang gwapo pa naman, ang tangos pa ng ilong. Ang tangos mo ng ilong, oh. Kuya usog. Laki. Usma yung gandi. Kaya nga, may kulang po na to. Kami wala. Yun, oh. Wala naman problema sa gatas niya kasi sa'yo naman doon. Oh, naka-breastfeed naman. Siya lang ang magpalakas. Si ate lang talagang ano, kumain ng ano, ng mga gulay. Yan, ganyan sa pag ano ng malunggay, maganda sa katawan yan. Papaya. Oo, yung mga ganyan. Okay ka lang ba, Ate Claribel? Okay lang po. Hindi ba nalulumbay si Ate Claribel pag siyempre pag nasa kwarto ka, hindi ka ba nalulumbay? Nalulumbay rin. No. Siyempre maisip mo yun, ano. Na lang yung sarili ko, nililibang. Yun, tama yun, para ano. Ibigay ko yung attention ko dito sa anak ko. Pag kami lang, pag wala yung mga bata. Nasa school kasi palagi. Mabuti yung mga nag-aaral ay wala pa naman silang bayad, no? Mga elementary pa ba sila? Meron na yan. Sa school, may bayad sila. May high school ka na. May high school ako tapos elementary. Dalawa. May PTA ba sila? Malaki-laki. Kaya nga. 350 ata. Every month yun. Ano, pagtapos na yung klase. Pagpatapos na. Tapos yung mga ano sa school din, kunti-kunti, babayaran. Yan lang mahirap pagkabayarin. Kasi siyempre, saan ka kukuha? Dahil yun nga ang ano ngayon kung saan siya kukuha. Iniisip ko yung pambayad sa school naman. Oo, kasi hindi man siya pwede magtrabaho. Baka mabinat. Mabinat kasi ako. Saka, kailangan suportahan niya muna yung baby niya kasi sa kanya nga sumususo. Hanggang 1 taon. Kaso, kailangan ang 1 taon na yan, kailangan mo pa rin siya padidiin. Hanggang sa ilang taon. 5 years ata, pwede na silang 3, 4 yun. Pwede na silang awatin kasi kumakain na sila ng kanin. Kumakain ng kanin yan Siguro mga 2. 2 taon. Yun lang sa araw-araw na amba. Na pangangailangan niya. Yun ang isa sa mga iniisip ko kung saan siya kukuha. Pahirap talaga yun sa isang nanay na walang tatay na nag-aaluba. Tapos lalo na may maliit ka. Mabuti kung wala lang yung maliit. Pwede kung wala yung maliit. Mag-sideline. Hindi naman nakalain na magkaganyan niya yung asawa niya kasi ilang taon pa lang Ate Claribel? Si Mr.? Oo. 35 din. Bata pa. Magkasing edad kayo? Opo. 35. Anong kinamatay niya? Hypertension. High blood. Bigla. Biglaan nga Nangyari pati January 1. Oo. Pa na? Patapos lang ng unang pasok ng taon. Bagong taon. January 1. Nakakalungkot na isipin na ganyan ang pangyayari, no? Ikaw, Ate Claribel, hindi mo ba yung kumbaga sisihin yung kapalaran kung bakit nangyari sa akin ito, ganun? Minsan sinisisi ko rin.
Kung bakit siya pa. Okay nga. Kaya siya pa yung ano, kinuha. Marami naman dyan iba. Ganun sinasabi ko. Merong marami mga masamang tao diyan na ano na gumagawa kung ng hindi tama, pero bakit yung isang ano pa, yung isang matino na tao na may pamilya, okay lang sana talaga kung masamang tao, hindi naman. Tapos biglaan ang pagpanaw. Siyempre kahit sino naman ang mabigla diyan, hindi talaga ano matanggap nung ano kagaya niya kay Ate Claribel. Sa buhay kasi natin, mayroong nauuna, mayroong nahuhuli. Oo. Kaya, kumbaga sa ano pagsubok din sa atin ng Panginoon kung paano natin ano ang tawag nun, responsibilidad mo. Na kung paano mo i-care yung mga anak mo. Na wala yung asawa mo. Mm. Laban na tayo sa buhay hanggang tayo ay gagawa na lang tayo ng paraan kung paano tayo. Habang malakas pa rin tayo, siyempre kakayod tayo, gagawa tayo ng paraan sa tamang pamamaraan para mabuhay yung ating mga anak. Basta't huminga tayo, gulang tayo ng go para sa ating mga anak, sa kanilang kinabukasan. Kaya Ate Claribel, wag ka nang wag ka nang malumbay ha. Sa susunod na pagbalik namin dito, kailangan na malakas ka. Wag ka nang mag-isip kung anong iniisipin mo. Andito lang kami kung gusto mong halimbawa na gusto mong pumasyal sa aming landing pad, andyan lang kami. O lagi araw-araw din kami nagtitinda ng barbecue diyan. Sa lang sa labas. Makikita mo yung niyan. Alam mo siguro yung landing pad na tinatawag? Alam mo yan? Hindi pa. Malapit lang sa yan sa barangay. Sa unahan ng barangay katapos yung nagtitinda ng pansit, tapos yung katabi. Barangay ano? Barangay dito. Pandan, barangay Pandan. Yung pansitan diyan. Sa may talipapa. Hindi, dito lang. Dito lang sa sa malapit sa barangay. Barangay dito. Lang ang wave, ang mo, tapos ilang bahay na, pangatlong bahay, na, kanila na, landing pad. Landing pad na yun. Parang may nakita yung anak ko doon. Oo. May kalingap doon. Oo. Yun. Sabi ko saan? Doon nga may nagtitinda ng barbecue. Ayun, nagtitinda kami ng barbecue dyan. Sabi ko, siguro yung pumunta dito. Kami yun. Sabi ko, doon pa lang sila. Kaya kung halimbawa malungkot ka, gusto mong maglibang-libang, punta ka lang doon sa amin at andyan man si Ate Josie na makausap mo siya. Malapit lang. Malapit lang yun. Kapag mo lang, Basta pag nalumbay lang, punta ka lang doon. Kung halimbawa ay gusto mo ng advice, makausap. Oo. Hindi na. Kasi pagka pumasok yung mga anak mo, wala ka nang kausap dito. Na lang maglakad-lakad ka. Gawin mo yung lahat ng dapat mong gawin na ma-enjoy mo yung sarili mo. Kasi pagka isipin mo yung naisipin, baka magkaroon ka ng sakit. Baka ma-stress ka hanggang sa ma-depress ka. Oo. Iwasan natin yun kasi nakakamatay din yun. Lalo sa'yo ay meron ka pang pinapadiding anak. May maliit pa. O baka mamaya, hindi naman sa pinapanalangin namin, para sa man yan, sa kabutihan mo. Para sa anak mo. So, ganun lang Ate Claribel ha. Basta tibayan mo yung loob mo at andito lang kami. Alalay sa problema mo. Sige Ate Claribel, alis muna kami ha. Magpaalam muna kami ha. Salamat. Yun, yung bigas na nanggaling kay Ate Inday PB. 5 kilo yan.
Ito, may sukli ako dito, sis. O, sa'yo na. Yun. Si Mami Tess, oh. Salamat po. Maraming salamat, Mami Tess, ha. May pambili-bili kaming ulam. Yun. Tapos pamasahe ng anak ko. Ano mo, masaya pa sila? May grade 9 po kasi ako. Asan ang iba yung school, hindi doon? Dito, pwede rin maglakad. Oo, pwede din. Doon sa dulo ng doon. Nagpapatrain kasi yung panahon. Oo. Binibigyan ko lang tig-5 ko. Pamasahe. Anong 5? 5 piso? 5 piso. 5 peso. Pamasahe ko punta. Kasi malapit lang naman. Oo, malapit lang naman. Kasi minsan baga maulan din. Kaya nga, oo. Hindi ko man pati nasundo. So, paano Ate Claribel? Alisin muna kami, ha? Po, salamat po pala dito. Sige na. Okay, Mami Tess. Mami Tess, salamat po. Wala yan, kunti lang yan, sis. Sa susunod na ulit, Ate Claribel, halimbawa ay, yun, basta may biglang darating kami dito. At mayroon kaming surprise sa iyo. O, sige ha. Sige po. Salamat po. Sige po. Para sa inyo, lagi nandyan siya at mag-aabot ng pag-asa. Kahit gaano kahirap, kakayanin para lang makapagpasaya ng kanyang kababayan na lubos na nangangailangan. May kalingap po kayong kaibigan at palagi niyong masasandalan. Minsan di nagdalawang isip na tumulong. Kung kinakailangan nandyan siya at hindi umuurong. Basta para sa inyo kahit maputi kang daan. Hindi niya alintana para lang makapaglaan. Makapagpasaya ng mga taong nalulumbay. Nandyan siya at magbibigay ng kulay. May kalinga po kayong masasandalan at kayo ay tutulungan. Kaya huwag kang mag-aalala, meron kayong masasandalan. Siya si Kalinga. Para sa inyo, lagi nandyan siya at mag-aabot ng pag-asa. Kahit gaano kahirap, kakayanin para lang makapagpasaya ng kanyang kababayan na lubos na nangangailangan. May kalinga po kayong kaibigan at palagi niyong masasandalan. Isa ka sa ginawang instrumento ng ating Panginoon upang tumulong sa mga taong nangangailangan. Di ka napagod at di mo sila sinukuan. Salamat sa lahat ng sakripisyo mo. Ang iyong pagtulong ay laging bukal sa puso mo. Laki sa hirap at palaging nagsusumika para makatulong sa mga mahirap. Lagi niyong tatandaan, may isang taong maglalaan. Tulong sa mga mahirap, di mapapagod kahit na para mahirap. Sa inyo,